Disclaimer babala, ang kwentong ito ay hanggo sa mga kwentong bayan, personal na salaysay, at imahinasyon ng may akda. Bagamat may mga bahagi itong batay sa sinasabing mga totoong karanasan, ito ay isinulat para sa layuning aliwin, kiligin, at takutin ang mambabasa. Anumang pagkakahawig sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay maaaring nagkataon lamang. Ang layunin nito ay hindi upang sirain ang anumang paniniwala, relihiyon, kultura, o sinumang tao o grupo. Maging bukas ang isipan sa pakikinig ng mga kwento ng kababalaghan, sapagkat sa mundong ito, hindi lang tayo ang nilalang na gumagala. Sa isang lumang terminal sa bayan ng Kalinog, Iloilo, araw-araw ay may bumabagtas na bus na patungong Northern Samar. Wala itong pangalan, walang kulay, at tila laging marumi. Ngunit kahit paganoon ang itsura nito, palaging punuan. Kilala ito ng mga lokal bilang Bus 27, isang bus na laging nasa huling biyahe. Subalit mas kilala sa misteryo ang konduktorang si Aling Letty, isang babaeng may mga matang malamig at walang emosyon. Hindi siya kilala sa mga normal na usapan. Hindi siya umingiti. At kapag tiningnan mo ang kanyang mga mata, may kung anong bigat na parang may pinagdaraanan. Nagsimula siyang magtrabaho bilang konduktora mahigit 15 taon na ang nakalilipas. Ngunit kahit gaano katagal na siya sa serbisyo, kakaunti lang ang nakakaalam kung saan siya nakatira, kung may pamilya siya, o kahit ano pa tungkol sa kanya. Ang tanging sigurado ng lahat ay siya lang ang konduktorang hindi natatakot sa huling biyahe. Kapag lahat ay nag-aalangan sa madilim na daan, siya pa ang kusang sumasakay. Kapag may nababalita ang nawawala sa rutang iyon, wala siyang reaksyon. Tahimik lang at patuloy sa pagbenta ng tiket, pag-alalay sa matatanda, at pagsita sa mga pasaherong nag-aaway. Pero may mga kakaiba sa kanyang kilos. Una, lagi siyang may dalang matabang bag na tila punong-puno ng kung ano. Hindi niya ito iniiwan kahit saglit. Kapag tinatanong ng driver kung anong laman nito, simpleng sagot lang niya, mga gamit ko sa gabi. Pangalawa, may kahoy siyang arinola sa ilalim ng upuang kaharap ng pinto ng bus. Wala naman daw siyang ginagamit doon, ngunit ayon sa matatanda, iyon daw ay sinaunang gamit ng mga albularyo sa pagliligtas ng kaluluwa. Minsan pa nga ay may nahagip ang mata ng isang batang pasahero na inilabas ni Aling Letty ang isang maliit na bote ng itim na langis at pinahiran ang bintana ng bus habang umuulan. Para hindi makapasok ang mga matang mapula, bulong ng matanda sa tabi ng bata. Ika nga nila, si Aling Letty raw ay hindi ordinaryong tao. Isa raw siyang bantay. Hindi bantay ng bus o ng kumpanya, kundi bantay ng daang madilim, kung saan ang mga nilalang ng gabi ay malayang gumagala, mga nilalang na matagal nang kinatatakutan sa kanayunan, ang mga aswang. Noong una, hindi pinaniniwalaan ng mga tao ang mga tsismis tungkol sa kanya. Pero nang sunod-sunod na ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag, mga pasaherong nawawala, mga biglaang pagpatay ng hayop, mga batang natagpuang patay sa mga baryong nadadaanan ng bus, doon na nagsimulang pagdudahan si Aling Letty. Ngunit hindi bilang salarin kundi bilang tagapigil ng mas malaking panganib. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Lando, ang matagal ng driver ng bus 27, ang tanging taong medyo malapit kay Aling Letty. Isang gabi, habang sila'y nagkakape sa gilid ng terminal bago umalis, tinanong siya ni Mang Lando, "Letty, ba't hanggang ngayon, huling biyahe pa rin ang gusto mong rutang sakyan? Di ka ba natatakot?" Tahimik lang si Letty habang iniikot ang kutsarita sa tasa. Tumitig siya sa kawalan bago bumulong, sa gabi lang lumalabas ang tunay na anyo ng mga nilalang. At sa gabi lang din sila dapat hinuhuli. Hindi na nagtanong si Mang Lando. Alam niyang hindi iyon karaniwang sagot. Makalipas ang ilang linggo, muling naging laman ng balita ang bus 27. Isang ginang at anak nito ang hindi nakauwi matapos sumakay ng huling biyahe. Ang sabi ng ilang nakakita, bumaba raw ang mag-ina sa may masukal na bahagi ng daan kahit walang barangay doon. Ang mas ikinabigla ng lahat, may nakakita raw sa may ilog ng isang nilalang na may pakpak na animoy paniki, sumisid sa tubig at lumipad palayo. Sabay sa balitang iyon, pansamantalang nawala sa serbisyo si Aling Letty ng 3 araw. Ngunit nang bumalik siya, wala pa rin siyang paliwanag. Tahimik lang. Tila may sugat sa kanyang braso at may bagong marka ng anting-anting sa kanyang leg, isang hugis bituin na may bilog sa gitna, gamit ang uling at asin. Nagsimula nang magtanong-tanong ang mga lokal na paranormal, mga albularyo, at matatandang tagapagbantay. Sino ba talaga si Aling Letty? Ano ang kanyang tunay na misyon? At bakit tila mas higit pa sa pagiging konduktora ang kanyang ginagawa tuwing hating gabi?
Hindi lang isa. Hindi dalawa. 3 pasahero sa loob lamang ng 2 linggo ang naiulat na hindi na muling nakita matapos sumakay ng huling biyahe ng bus 27. Sa mga ulat ng pulisya, pare-pareho ang deskripsyon, gabi ng Biyernes, sakay sa rutang Kalinog papuntang Katubig, at laging si Aling Letty ang konduktor. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, kumalat ang usap-usapan. Sabi ng ilan, baka raw mga holdepper. Ang iba naman, baka tumalon na lang sa daan o may sumalubong na masama. Ngunit may isang lalaki, si Ray, isang pasaherong muntik na ring mawala, ang nagbuka sa publiko ng isang nakakakilabot na karanasan. Testimonya ng nakaligtas ayon kay Ray, sumakay siya ng bus 27 isang gabi matapos siyang umattend ng kasal ng pinsan niya sa bayan ng Pasig. Mahigit 9:00 na ng gabi, at siya lang ang natitirang pasahero sa bandang hulihan. Habang umaandar ang bus sa isang madilim na bahagi ng daan, napansin niyang tumigil ito sa lugar na walang hintuan. May sumakay na 2 lalaki, matangkad, maputla, at may kakaibang amoy ng bulok na karne. Wala silang imik. Naupo sila sa likod niya. Nang sumulyap si Ray sa bintana upang pagmasdan ang mga ito, nakita niya sa refleksyon ng salamin na hindi nagre-reflect ang mukha ng isa. Tila anino lamang ito na may katawan, ngunit walang imahe sa salamin. Doon siya kinabahan. Ilang minuto ang lumipas, may narinig siyang tila bulong mula sa likuran. Amoy dugo, bata pa ito. Nagkunwari siyang tulog, ngunit ramdam niyang papalapit ang 2 nilalang. Noon niya nakita sa rearview mirror si Aling Letty, nagtataas ng balikat at binubuksan ang kanyang bag, doon niya inilabas ang isang kutsilyong may ukit ng sinaunang baybayin. Tumayo si Letty, humarap sa 2 lalaking di ordinaryo, at buong lakas na sinaksak sa dibdib ang isa. Nagsisigaw si Ray. Ngunit nagulat siya dahil ang bus ay tila naging ibang mundo. Wala siyang marinig na busina, wala nang ilaw sa labas, ang paligid ay parang tumigil sa pag-ikot. Ang 2 lalaking iyon ay nagbago ng anyo. Naging kulay abo ang balat, humaba ang mga kuko, at tila may bumubulwak na usok sa kanilang mga ilong. Lumalaban ang isa. Ngunit si Aling Letty, na tila eksperto sa paggalaw, tumatalon, umiikot, at sumusugod ng parang mandirigma. Gumamit siya ng abo at asin, pinulbos niya ang itim na bote sa hangin at tila nasusunog ang balat ng mga nilalang. Sa dulo, parehas na bumagsak ang 2 lalaki. Isa ang tumunaw, habang ang isa ay nanatiling katawan ng hayop, walang ulo, at may pangil na tila aso, ngunit may pakpak. Hindi na nakapagsalita si Ray. Wala siyang nasambit kundi ang, bakit? Lumapit si Letty, pinunasan ang kanyang kutsilyo, at marahang nagsalita, sila ang dahilan kung bakit hindi na bumababa ang ibang pasahero. Hindi nila intensyong bumiyahe kundi manghuli. Pag-imbestiga ng mga otoridad dahil sa pagsisiwalat ni Ray, pansamantalang naalarma ang NIL. Pinatawag si Aling Letty at pinaimbestigahan ng mga pulis. Ngunit dahil walang konkretong ebidensya, wala ring bangkay, walang video, walang fingerprints, pinalaya rin siya kaagad. Ayon sa pulis, si Letty raw ay misteryosang babae pero wala namang record ng krimen. Malinis ang pangalan. May kontrata. Kumpleto sa papeles. Ngunit ang mga taga-barangay sa rutang binabaybay ng bus ay may ibang salaysay. May isang matanda sa barangay Pangi na nagsabing may grupo ng mga nilalang na matagal nang gumagala sa kagubatan ng Leyte hanggang Samar. Sila raw ang tinatawag na tagasunod ng dilim, mga dating tao na nagsakripisyo ng sanggol o laman loob kapalit ng kapangyarihan. At ang tanging hadlang sa kanilang pagdami. Ang mga mangangatay. Mga tagalinis. At ang pinakahuli sa kanila ay ang konduktorang si Leticia. Mga tanda at senyales mula sa araw na iyon, nagsimulang pagmasdan ng mga pasahero ang mga kakaibang senyales sa biyahe ng bus 27, laging may amoy ng insenso sa loob ng bus kapag gabi. May mga marka ng abo sa mga gilid ng bintana. Minsan, may dumaraang itim na ibon na sumusunod sa bus buong biyahe. At sa ilang pagkakataon, may naririnig na tinig ng bata sa ilalim ng upuan kahit wala namang bata sa sakay. Ang mga nawawala ay hindi na muling natagpuan. Ngunit matapos ang bawat insidente, isang gabi matapos ang biyahe, laging may nare-report na natagpo ang laman loob ng hayop sa gitna ng kalsada, may balot ng dahon, at may sulat sa baybayin. Ayon sa mga dalubhasa sa sinaunang kultura, ang sulat ay nangangahulugan ng tapos na siya. Hindi na makakabalik. Aling Letty, tagapagtanggol o mamamatay. Sa kabila ng lahat, nanatiling conundrum si Aling Letty.
Sila ba ay ligtas kapag siya ang konduktora? O delikado kung siya ang kasama? Ang katotohanan ay hindi siya pumapatay ng tao. Pumapatay siya ng hindi na tao. At sa tuwing may nawawalang pasahero, maaaring hindi ito biktima kundi aswang na di nakaligtas. Sa bawat biyahe ni Aling Letty, dala niya hindi lang mga pasahero, kundi pati na rin ang isang mabigat na misyon, isang panatang hindi niya basta pinili kundi iniatang sa kanya ng sariling lahi. Sa likod ng kanyang tahimik na pagkatao ay isang lumang sumpa, isang kasunduan ng dugo na pinagmulan pa ng panahong wala pang ilaw sa kalsada, at ang dilim ay tahanan ng mga nilalang na hindi kailanman naging tao. Lahi ng mga ngatay noong panahon ng mga Kastila, may isang lihim na samahan ng mga tagapangalaga sa gitna ng mga kabundukan sa Samar. Tinawag silang imangangatay, mga mandirigmang sinanay, upang pumatay ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Sila ang mga tahimik na tagapagligtas ng bayan, kumikilos sa dilim upang iligtas ang mga inosente. Ang kanilang pangalan ay mula sa salitang kikatay, hindi bilang mga mamamaslang ng tao, kundi ng mga nilalang na di dapat umiral. Bihira silang makita at ilan lamang ang kanilang lahi. Sa bawat henerasyon, isa lamang ang pinipili at kailangang may pusong handang magsakripisyo ng lahat, pamilya, pag-ibig, normal na buhay. At ang huling napili ay si Leticia Gumbao, kilala ngayon bilang Aling Letty. Ang pagkawala ng pamilya, bata pa lang si Letty nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang gabi ng dilim. Isang aswang ang umatake sa kanilang tahanan at tanging siya lamang ang nakaligtas. Natagpuan siyang nanginginig sa ilalim ng bahay, may hawak na piraso ng asin at abong panggatong. Ayon sa matandang albularyong kumupop sa kanya, pinili siya ng liwanag. Sa loob ng 10 taon, sinanay siya sa paggamit ng mutya, langis, kutsilyong may baybayin, at sinaunang dasal na Tagalog. Bawal siyang umibig. Bawal siyang sumama sa iba. At higit sa lahat, bawal siyang tumanggi kapag tumawag na ang kadiliman. Ang ruta ng dilim, ang rutang Kalinog hanggang Northern Samar ay hindi basta ordinaryong daan. Ayon sa mga lumang mapa ng mga katutubo, ito raw ang tinatawag na daan ng walang banal, isang landas na hindi saklaw ng dasal o sagradong salita. Dito malayang nakakapasok ang mga aswang, tikbalang, at engkanto kapag walang nakabantay. Kaya't hindi aksidente na doon nakatalaga si Aling Letty. Ang bus ay hindi lang sasakyan, ito ay bitag. Isang mobile na kulungan kung saan ipinapasakay ang mga nilalang na may masamang balak. Ang mga preno ng bus ay may palamang durog na bala, ang sahig ay pinahiran ng pinaghalong asin at langis ng nyog, at ang mga ilaw nito ay may sinaunang anting-anting upang mailabas ang tunay na anyo ng sinumang nilalang. Bawat biyahe ay operasyon. Bawat sakay ay pagsusuri. At ang tiket ay selyo ng hatol. Gabi ng pagsubok, isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumaan si Aling Letty sa isang maliit na baryo na tinatawag na Santa Lucia. Isang babae ang sumakay, may dalang malaking bayong at may kasamang binatilyong anak. Tahimik silang dalawa, nakaupo sa dulo ng bus at hindi nagpapakita ng emosyon. Ngunit naramdaman ni Aling Letty ang kilabot. Ibang lamig ang dumapo sa kanyang batok. Sa bawat pagtakbo ng bus, tila mas bumabagal ang oras. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita niyang ang babae ay walang aninong sinusundan sa ilalim. At ang bata ay wala ring pulso. Nagdesisyon siyang subukin. Pinatay niya ang isang ilaw sa harapan ng bus, isang senyas ng paghahanda. Kumuha siya ng asin at itinapon ito sa sahig. Wala pang ilang segundo, sumigaw ang binatilyo. Nagpalit ito ng anyo, tumangkad, lumiit ang mata, at nagkaroon ng puting buhok na parang alikabok. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Letty ang kanyang kutsilyo. Tumayo siya at humarap sa dulo ng bus, hindi ito inyong daan. Umalis kayo habang may oras pa. Ngunit tumawa ang babae. Isang tawang tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Konduktora. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Dumadami na kami. At ang rutang ito, amin na. Tumindig si Letty. Inilabas ang isa pang bote, itim na langis ng itim na puno. Binuksan niya ito at pinahid sa kanyang mga mata. Doon niya nakita ang buong anyo ng mag-ina, hindi sila tao. Isa silang nilalang na tinatawag sa lumang pangalan, Sibo Kalinog, aswang na may kakayahang magpalit anyo at humigop ng kaluluwa habang gising ang biktima. Nagpalitan ng sigawan at suntukan sa loob ng bus. Pinaharurot ni Mang Lando ang bus pababa sa palikong daan. Tumilapon ang bayong at lumabas ang laman, batang pusakal, duguan at wala ng buhay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Letty.
Inilabas niya ang pamukpok na yari sa kahoy ng puno ng saging na dating pinagtirhan ng mga espiritu. Isang hampas, 2 saksak, at isang sigaw ng dasal sa lumang wika, sa ngalan ng liwanag, sa bisa ng aking panata mawala ka nawa sa mundong ibabaw. Bumagsak ang mag-ina, at unti-unting nadurog na parang alikabok na itinapon ng hangin. Pagkatapos ng gabi tahimik ang biyahe matapos noon. Ang bus ay tila naglakbay sa pagitan ng 2 mundo. Sa huling hintuan, isa-isang bumaba ang mga pasahero, tahimik, walang tanong, ngunit may kirot sa mga mata. Lumapit si Mang Lando kay Letty. Nagtanong, ganun ba talaga lagi? Tumango si Letty, at ang sagot niya'y, hanggang may daang madilim, kailangan may magbantay. Isang gabi ng malakas na ulan, sinabihan si Aling Letty ng supervisor nila na may emergency trip sila papuntang isang bayang halos wala sa mapa, ang Sitio Panangitan. Walang ibang gustong sumama. Kahit ang ibang konduktor, nagdahilang may sakit o biglang may lakad. Pero si Aling Letty, gaya ng nakasanayan, tahimik lang na tumango. Nang gabing iyon, 11 pasahero ang sumakay. Bawat isa'y may kanya-kanyang katahimikan. May mag-asawa, isang sundalo, 3 estudyante, isang lola na may alagang manok, at isang buntis na tila kinakabahan. Sa dulo ng bus, isang matandang lalaking nakaitim ang tahimik na nakatingin sa labas. Habang binabaybay nila ang kalsadang mabato, unti-unting bumubuhos ang malakas na ulan. Kumukulog, kumikidlat, at tila ang buong paligid ay nilalamon ng dilim. Nagsimulang mag-fluctuate ang ilaw sa loob ng bus. Ang tunay na gabi bandang 11:00 ng gabi, napansin ni Mang Lando na hindi gumagana ang yes ng bus. Ang dati nilang dinaraanan ay tila napalitan ng isang kakaibang daan na mas makipot, mas mapuno, at mas madilim. Wala to sa mapa, Letty, bulong ni Mang Lando. Alam ko, sagot ni Letty habang hawak ang maliit na bote ng langis. Nandito na tayo sa linya. Ano mang ibig sabihin ng tili niya ay hindi alam ni Mang Lando. Pero hindi na siya nagtanong. Alam niyang sa mga ganitong pagkakataon, may kakaibang nangyayari sa mundo. Sa sumunod na minuto, nagsimulang makarinig ng pag-iyak ang mga pasahero. Parang iyak ng sanggol. Unay mahina tapos lumalakas. Nang nagtanong ang isang estudyante, tumayo si Aling Letty, nilapitan ito at bulong na sinabi, huwag kang lilingon sa likod. Pero hindi siya nakinig. Lumingon siya at doon biglang nagwala. Ang kanyang mga mata ay namula at sumigaw siya ng, buksan niyo to. May sanggol sa labas. Bigla siyang tumakbo sa harapan ng bus at sinubukang buksan ang pinto. Agad siyang sinuntok ng sundalo upang hindi makalabas. Tiningnan ni Letty ang paligid at binulungan si Mang Lando, nakapasok na sila. Hindi na ito basta pasahero lamang may sumakay na taga-kabilang mundo. Ang pagpapakita ng tunay na anyo habang papalapit sa Sitio Panangitan, nagsimulang magbago ang anyo ng ilan sa mga pasahero. Ang matandang lalaking nasa likod ng bus ay tumayo na tila walang bigat ang katawan, humahakbang na parang hindi dumidikit sa lupa. Ang kanyang balat ay unti-unting nangitim at ang mata niya ay naging kulay kahel. Ang lola na may alagang manok, unti-unting sumingit sa kanyang bibig ang maitim na dila at nagsimulang magsalita sa isang lengguwaheng walang makaintindi. Isang sinaunang salita, puno ng panlalait sa liwanag. Bumunot si Letty ng kutsilyong may itim na kahoy. Sinindihan niya ang isang piraso ng tela na binasa ng langis, at biglang sumigaw ang lola na ngayoy isang nilalang na may balat na parang ahas. Isa-isang tumayo ang mga natitirang pasahero. Ang 3 estudyante, isa sa kanila ay bumuka ang bibig na parang pating, habang ang 2 ay tila nawalan ng mukha. Ang kanilang balat ay nagsimulang humiwalay sa laman. Hindi makagalaw si Mang Lando. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ngunit si Aling Letty, tila sanay na sanay. Isa-isa niyang kinilala ang mga anyo, taga-sipsip nilalang na sumisipsip ng alaala. Kalabran, espiritong gumagamit ng laman ng tao upang makapanlinlang. Timasik, aswang na nagpapanggap na buntis upang makapasok sa sasakyan. Lumaik nilalang na umaawit ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga tao. Lumaban si Letty. Sa loob ng bus ay nagmistulang eksena ng digmaan. Sumisigaw siya ng mga lumang dasal habang umiikot, sumusugod at bumabato ng asin. Ang kanyang mga mutya ay kumikislap sa dilim. Pati ang sahig ng bus ay tila naging sagradong altar. Hindi kayo dapat makatawid. Bumalik kayo sa kadiliman, sigaw ni Letty habang sinasaksak ang isang nilalang sa dibdib. Pagkalma ng laban isa-isa, ang mga nilalang ay bumagsak.
Ang katawan ng ilang pasahero ay bumalik sa anyong tao, palatandaan na sila'y naposes lamang. Ngunit ang iba ay naging alikabok, tanda na sila'y hindi nakabilang sa mundo ng mga buhay. Nagtagal ang katahimikan. Si Letty, pawis na pawis, sugatan, at pagod. Tumayo siya sa harap ng bus, humarap sa natitira pang pasahero, ang buntis na babae na hindi nagbago ang anyo. Buhay ka pa ba? Tanong ni Letty. Tumango ang babae. Umiiyak. Salamat po, akala ko mamamatay na kami ng anak ko. Ngumiti si Letty sa unang pagkakataon. Hindi lahat ng sakay ay masama. Pero kailangan ko siguraduhin. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buong biyahe. Pagtawid sa hangganan pagsapit ng madaling araw, tumigil ang ulan. Sa unahan ng daan, lumitaw ang arko ng Sitio Panangitan. Sa unang pagkakataon, narating ng bus ang lugar na yon. Sa likod ng mga ulap, sinag ng araw ang tumama sa basag na windshield. Bumaba ang natitirang pasahero, kasama ang sanggol sa sinapupunan. Ngunit bago pa tuluyang makaalis si Letty, lumapit ang isang matandang lalaki na taga roon at bulong sa kanya, kilala ka namin. Ikaw ang huling mangangatay. Ang Sitio Panangitan ay isang dating taguan ng mga nilalang. Salamat at ikaw ang pinadala. Ngumiti si Letty at sagot niya, hanggat may bus na bumabagtas sa gabi, hindi titigil ang biyahe. Pagkalipas ng ilang araw mula sa biyahe sa Sitio Panangitan, muling bumalik sa regular na ruta ang bus 27. Ngunit sa bawat biyahe, ramdam ni Aling Letty na may sumusunod sa kanila. Hindi matao, hindi hayop, isang presensya. Minsan ay malamig, minsan ay mainit. Kapag tumitigil ang bus, parang may aninong sumisilip sa bawat bintana. Hanggang isang gabi, habang humahabol sa huling biyahe, may sumakay na isang batang lalaki. Wala siyang kasama. Marumi ang damit, bitbit ang isang laruang kahoy na truck, at may sugat sa kaliwang tuhod. Umupo siya sa likod, ang paboritong pwesto ng mga tahimik, ngunit ngayon ay tila kinakain ng dilim. Saan ka pupunta, iho? Tanong ni Aling Letty. Hindi ito sumagot. Ngumiti lang at tumitig sa kanya. May kung anong kakaiba sa kanyang mga mata, parang may ulan na tumutulo sa loob nito. Pasahero ng gabi habang umaandar ang bus, napapansin ni Letty na hindi nagbabago ang ayos ng bata. Parang hindi humihinga, hindi gumagalaw. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa laruan, ngunit ang mga daliri tila wala ng dugo. Tumingin siya kay Mang Lando. Pakibilisan mo ang takbo. Hindi tayo pwedeng matagal sa kalsadang ito. Tumango lang si Lando, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan. Bigla na lang nag-blink ang ilaw ng bus. Saglit na dumilim ang paligid, at sa isang kisap mata, wala na ang batang lalaki. Nagpalinga-linga si Letty. Wala sa upuan. Wala sa ilalim. Hanggang may marinig siyang tunog ng laruan sa ilalim ng kanyang upuan, ang kahoy na truck ay gumugulong mag-isa. Sa likod, may boses na pabulong, gusto kong umuwi. Pagbabalik ng nakaraan, biglang bumalik sa alaala ni Letty ang kwento ng isang batang nawala 2 taon na ang nakalipas sa mismong rutang iyon. Ang batang iyon ay si Noel, 6 na taong gulang, nawala ng magulang, at huling nakita sa isang istasyon sa Tapaz. Ayon sa balita noon, sumakay ito sa isang lumang bus pero hindi na nakita pang muli. Walang katawan. Walang ebidensya. Ang tanging natira sa terminal ay ang laruan nitong truck, na ayon sa nanay nito, ay gawa ng pumanaw na ama. Naisip ni Letty, bakit siya bumalik? At bakit ngayon? Lumapit si Letty sa hulihan ng bus, tangan ng isang mutyang itinuro ng kanyang guro, ang mutya ng alingaungaw, isang bato na kapag inilapit sa espiritu ay naglalabas ng mahinang tunog ng tinig ng kaluluwa. Ibinaba niya ito sa upuang pinag-upuan ng bata, at dahan-dahan itong uminit. Ang boses ng batang nawawala tumunog ang mutya. Isang mahina, parang umiiyak na tinig, tulong hindi ako makaalis ginamit nila ako ayoko nani. Napakagatlabi si Letty. Isa itong senyales na ang batang si Noel ay hindi lang nawawala, ginamit siya bilang daluyan ng mga nilalang. Ang kaluluwa nito ay ikinulong sa pagitan ng daigdig ng mga buhay at ng kadiliman upang gawing pain para sa mga tagapagbantay. Muli, nagpakita ang bata sa hulihan ng bus. Ngunit ngayon, lumuluhan ng itim ang kanyang mga mata. Tila may bumabalot sa kanyang katawan na usok. Ang anino niya sa sahig ay hindi kapareho ng kanyang kilos, gumagalaw ito ng kusa. Hindi ko sinasadya binuksan ko ang pinto nung gabing iyon hinila nila ako, sinaktan nila ako, lumapit si Letty. Hinawakan ang kanyang kamay. Malamig. Walang pulso.
Ngunit may kabog, mahina, pilit lumalaban. Pwede pa kitang iligtas, bulong ni Letty. Pero kailangan mong sabihin kung sino ang may gawa nito. Tumingin ang bata sa labas ng bintana. At sa mismong pagkakataong iyon, may isang matandang babae na may itim na belo ang nakita nilang nakatayo sa gilid ng kalsada, walang mukha, walang anino, at tila hindi tinatamaan ng ilaw ng bus. Ang babaylan ng dilim na pagtanto ni Letty, ito ang babaylan ng dilim, isang sinaunang nilalang na may kakayahang ikulong ang kaluluwa ng bata upang gawin itong tulay sa daigdig ng tao. Tanging ang mga bata raw na walang lubos na pananalig, o yaong malapit mamatay, ang nagiging saksi sa kanyang panawagan. Agad siyang bumunot ng itim na salamin, isang piraso ng kristal na ginagamit sa ritual ng pagbawi ng kaluluwa. Nilapitan niya ang bata, inilagay ang mutya sa noo nito, at bumulong ng dasal, sa ngalan ng liwanag, binubuksan ko ang daan. Sa panata ng aking lahi, kaluluwa'y bumalik sa tahanan. Nagsimulang umiyak ang bata. Umuga ang boss. Ang paligid ay nagdilim at umalingaw-ngaw ang tinig ng matandang babae mula sa labas, hindi mo siya maibabalik. Akin na siya, taglay niya ang lihim ng landas. Ngunit hindi tumigil si Letty. Inilabas niya ang kutsilyo ng lahi, tinaga ang gitna ng anino ng bata, at agad itong umusok, lumabas ang isang maliit na bilog na liwanag mula sa katawan ng bata, at lumipad papunta sa langit. Ang katawan ng bata ay unti-unting naglaho, ngunit naiwan ang laruan niyang truck. Sa dulo ng bus, tila humupa ang lamig. Umagos ang hangin na may dalang amoy ng yantok at bulaklak. Ang mutya ay nanahimik. At ang itim na babae sa labas ay naabo, dahan-dahang nawala sa hangin. Pag-alis sa istasyon kinabukasan, ibinalita sa radyo na sa isang abandonadong bahay sa Tapaz ay natagpuan ang lumang larawan ng batang si Noel, kasama ang isang imahe ng matandang babae na hindi nila kilala, nakaukit sa likod ng larawan. Sa gabing walang ilaw, doon nakatali ang mga kaluluwang hindi makatawid. Pinuntahan ni Letty ang lugar, dala ang laruan ng bata, at inilibing ito sa ilalim ng punong mabolo. Pahinga ka na, Noel, bulong niya. Habang nakatalikod na siya at paalis na, tumunog ang kahoy na truck na iniwan niya sa burol. Isang paalala, may ilan sa ating pasahero na hindi na parito para makarating sa destinasyon, kundi para humingi ng tulong. Matapos ang insidente ng batang si Noel, mas lalong tumibay ang paniniwala ni Aling Letty na mas malalim na ang ugat ng kadilimang gumagapang sa mga ruta ng kanyang biyahe. Hindi na ito basta-bastang aswang o multo. May organisadong puwersa na unti-unting kumakalat sa bawat bayan, lalo na sa mga lugar na malayo sa simbahan o anino ng liwanag. Isang araw, nakatanggap siya ng lihim na mensahe sa anyo ng lumang sobre na may selyo ng baybayin. Walang pangalan, walang address, ngunit ang laman ay isang sulat na may isang linya lamang. San Roque, Huwebes Santo, alas 9 ng gabi, magsisimula ang pagtawid. Agad niyang naalala ang simbahan ng San Roque sa Baryo Parag-ang, isang liblib na lugar sa Samar. Noon pa man ay may mga tsismis na raw tungkol sa simbahan, mga madre at pari na biglang naglaho, mga dumadaan na hindi na nakakaalis, at mga ilaw na hindi kailanman namamatay kahit walang kuryente sa lugar. Pagdating sa simbahan nagpasya si Aling Letty na hindi gagamit ng bus sa pagkakataong ito. Sumakay siya ng motorsiklo ni Mang Lando, at bago pa man dumilim ay nakarating na sila sa paanan ng simbahan. Malayo pa lang ay ramdam na nila ang kakaibang enerhiya, parang may pilit na humihila sa kanilang katawan paakyat. Ang simbahan ng San Roque ay nakatayo sa gitna ng matandang kabubatan. Lumang-luma ang itsura, puno ng lumot ang harapan, at tila walang naglilinis. Ngunit sa kabila nito, bukas ang pinto at may ilaw sa loob. Sa unang hakbang pa lang sa loob ng simbahan, nag-iba ang tunog ng hangin. Parang wala na sila sa ordinaryong mundo. Ang loob ng simbahan ay puno ng bangko, ngunit walang tao. Sa altar, may malaking estatwa ni San Roque, ngunit ang ulo nito ay baliktad. Hindi ito simbahan, bulong ni Letty. Isa itong taguan. Ang banal na ginawang pambaligtad habang iniikot ni Letty ang lugar, napansin niyang ang mga krus ay pabaliktad, ang mga kandila ay hindi nagliliyab kundi naglalabas ng malamig na usok, at ang tubig sa bendita ay kulay itim. Sa mismong gitna ng altar, may silyang yari sa kahoy na tila trono, doon nakaupo ang isang lalaking nakasutana, ngunit may balat na parang ahas. Inaantay ka na namin, Leticia Gumbao. Nagulat si Letty. Hindi niya inakalang kilala siya ng nilalang. Ngunit hindi na rin siya nagtaka. Kung may makapangyarihang puwersang gumagalaw, alam nito kung sino ang hadlang. Matagal na naming sinusubukang pasukin ang mundo ng mga tao.
Ngunit palaging may mangangatay na humaharang, patuloy ng lalaki. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Lumapit si Letty, hawak ang kanyang kutsilyo na may baybayin, at binulsa ang bote ng langis. Bakit sa simbahan? Tanong niya. Dahil dito nagsimula ang pananampalataya, sagot ng lalaki. At dito rin ito matatapos. Ang labanan ng pananampalataya biglang nagsimulang gumalaw ang mga bangko sa simbahan. Isa-isa itong tumayo, mga aninong parang pari na walang mukha, hawak ang mga libro ng dasal na sinusunog sa apoy. Ang kanilang mga kamay ay mahaba, ang kuko ay itim, at ang boses nila ay dasal na baliktad. Pinikit ni Letty ang mga mata, humugot ng hininga, at binigkas ang dasal ng pananggalang, sa ngalan ng liwanag at ng dakilang nagbigay buhay ilayo kami sa kadiliman. Biglang kumidlat. Ang kanyang kutsilyo ay nagliwanag, at isang malakas na alingawngaw ang sumabog mula sa mutyang nakatago sa kanyang dibdib. Isa-isang nagbagsakan ang mga nilalang. Ang pari ay nagsimulang matunaw, ngunit bago tuluyang maglaho ay sumigaw, hindi pa ito ang katapusan, Leticia. Sa huling biyahe mo, doon kami babalik dala ang hukbo. Ang altar na binaon sa lupa lumapit si Letty sa estatwa ni San Roque at itinaas ang kutsilyo. Bigla nitong inilabas ang liwanag mula sa ukit, at bumukas ang sahig ng altar, may hagdanan pababa. Doon niya nakita ang isang hukay na puno ng abo, mutya, at laruan ng mga batang nawala. Isang altar ng pagsasakripisyo. Lahat ng mga nawawala sa ruta, lahat ng mga batang hindi na nakita, doon dinadala ang kaluluwa nila. Walang inaksayang oras si Letty. Isa-isa niyang pinulot ang mutya, isinilid sa sako, at sa gitna ng hukay ay pinatayo ang palaspas na may kandilang puti. Inilabas niya ang huling langis, ang langis ng araw, ipinasabog sa paligid, at nagsindi ng apoy. Isang malakas na pagsabog ang gumising sa buong kagubatan. Ang simbahan ay nagliyab, at mula sa abo ay narinig ang daing ng daan-daang kaluluwang pinahirapan. Salamat, at sa pagbalik nila ni Mang Lando sa terminal, may isang batang babae ang naghihintay, hawak ang larawan ni Noel. At Letty, sabi ni Kuya Noel, salamat daw. Sabi niya ligtas na siya. Napaluha si Letty. Hindi siya umimik, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang isa na namang kaluluwa ang natawid. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang mga linggo matapos masunog ang simbahan ng San Roque. Balik biyahe muli si Aling Letty. Tahimik. Walang kakaibang pasahero. Walang aninong sumusunod. Ngunit sa likod ng katahimikan ay ang pakiramdam ng isang nagbabadyang bagyo, hindi ulan, kundi isang paghuhukom. Ang mga araw ay tila mas umiikli. At ang gabi mas lumalalim. Hanggang sa isang araw, nakatanggap si Letty ng abiso mula sa kumpanya. Lahat ng konduktor ay kailangan sa isang espesyal na ruta para sa Onda Special Trip. Ikaw ang upo bilang lead conductor ng biyahe sa Linangan Bulagaw route. Wala sa mapa ang Bulagaw. Pero alam ni Letty, ito ang huling ruta na iniwasan ng kanyang mga ninuno. Ang lugar na iyon ang sinasabing pinagmumulan ng mismong ugat ng kadiliman. Pagpapalitan ng oras at mundo sa araw ng undas, ang biyahe ay nagsimula ng 2:00 ng hapon. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Mga pasaherong pamilyar, mga estudyante, matatanda, ilang manggagawa. Ngunit sa ikatlong sakayan, may isang lalaking sumakay, baldado, nakasaklay, may suot na sombrero. Hindi nagpapakita ng mukha. Tinitigan siya ni Letty. May kung anong pamilyar. Tumango ang lalaki at dahan-dahang naupo sa gitna. Habang lumalalim ang biyahe, unti-unti nang nawawala ang signal ng cellphone. Nawawala ang liwanag sa labas ng bintana. Tila hindi na sila tumatahak sa parehong ruta. Sa salamin ng bus, may mga kabayong walang ulo na tumatakbo sa tabing daan, habang ang mga poste ng kuryente ay nagiging mga sanga ng puno. Ito na, bulong ni Letty. Lumapit ang lalaking baldado sa kanya at sinabi, Letty, kilala mo na ako. Binalaan ka na noon pa. Ngayon, ako na ang hahatol sa'yo. Inalis ng lalaki ang sombrero. At sa unang pagkakataon, nakita ni Letty ang mukha ng unang aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Ang unang aswang, ang simula ng kadiliman sa kanyang pagkabigla, bumalik sa alaala ni Letty ang lahat. Ang gabing iyon, ang pag-iyak niya habang ginugulpi ng aswang ang kanyang ama, ang tunog ng kutsilyo sa sahig, ang amoy ng sunog na balat. Ginawa mo ito. Dahil sa'yo, ako naging mangangatay, galit niyang sabi. Ngumiti ang nilalang. At dahil sa akin, ikaw rin ang magiging huling mangangatay.
Dahil ngayong gabi, ang mismong araw ng undas, ay ang araw ng aming pagbabalik. Tumayo ang lalaki, at ang katawan niya ay nagsimulang pumutok ng usok, humaba ang mga kuko, at umitim ang balat. Hindi na siya tao. Kasabay ng pagbabagong iyon, lahat ng pasahero sa bus ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang matatanda ay nagiging mga nilalang na walang mata. Ang estudyante ay lumalaki ang panga. Ang mga bata ay nagiging aninong umiikot. Ang hukbo ng kadiliman si Aling Letty, bagamat nanginginig, ay hindi umatras. Alam niyang ito na ang huling laban. Inilabas niya ang pangwakas na mutya, isang bilog na bato na binigay sa kanya ng matandang albularyo mula sa antike. Kapag ito raw ay pinainit ng tunay na apoy ng paniniwala, makakalikha ito ng liwanag na walang anino. Sa tulong ni Mang Lando, pinaharurot nila ang bus pababa sa matarik na bangin patungong Bulagaw. Ngunit hindi ito ordinaryong bangin, ito ang bunganga ng daang itim, kung saan bukas ang mundo ng mga nilalang tuwing undas. Kung hindi natin sila mapapatay, idadamay natin sila sa pagsara ng daan, sigaw ni Letty. Isinaboy niya ang mutya sa gitna ng bus, binuhusan ng langis ng araw, at sinindihan gamit ang apoy mula sa sagradong kandila ng San Benito. Nagliyab ang loob ng bus. Ang mga pasaherong nilalang ay nagsisigawan, nag-aalburuto, pilit lumalabas. Ngunit ang mga bintana at pinto ay nakakandado ng dasal. Ang buong bus ay nahulog sa bangin. Ngunit bago tuluyang bumagsak, nakita ni Letty na ang langit ay nagliwanag. Isang maliwanag na sinag mula sa itaas ang bumalot sa bus, at sa isang iglap, naging abo ang lahat ng nilalang. Pagising sa katahimikan pagmulat ng mata ni Letty, wala na siya sa bus. Nakahiga siya sa gitna ng isang nyugan, sa tabi ng ilog. Sa kanyang tabi, si Mang Lando buhay. At ang mutya, bitbit pa rin niya, ngunit wala ng liwanag. Lumapit ang isang batang babae, ang batang anak ni Noel, na minsan nang iniligtas niya. At Letty, anito? Tapos na po ba? Tumingala si Letty sa langit. Maliwanag. Tahimik. Wala ng anino. Tapos na ang biyahe. Sa wakas. Makalipas ang ilang buwan mula sa madugong pangyayari sa bangin ng Bulagaw, tila unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa mga ruta ng gabi. Wala nang biglang nawala. Wala nang misteryosong pasahero. Wala nang nilalang na nagtatago sa ilalim ng dilim. Pero sa kaloob-looban ng kanyang katauhan, alam ni Aling Letty, hindi lang ito katahimikan. Isa itong pagtatapos. Isa itong pamamaalam. Ang terminal na wala sa mapa isang gabi, habang nagpapahinga sa terminal, nilapitan siya ni Mang Lando. Letty, may tumawag sa dispatch, may isa raw last-minute trip papuntang Kabayan Norte. Wala sa schedule. Pero sa papel, pangalan mo ang nakalagay bilang konduktora. Tumingin si Letty sa papel. Walang logo. Walang pirma. Isang simpleng papel lang na may sulat kamay, ito na ang huling biyahe. Tumango siya. Hindi na nagtaka. Hindi nagtanong. Alam niya na ang ganitong mensahe ay hindi gawa ng tao. Nagbihis siya ng maayos. Kinuha ang lumang mutya, ang kutsilyong may baybayin, at ang bag na ilang ulit nang nabasa ng dugo, pawis, at luha. Umakyat siya sa bus 27, ang parehong bus na minsan niyang ginamit bilang bitag ng mga nilalang. Pero sa pagkakataong ito, wala ni isang pasahero. Ang biyahe ng kaluluwa pag-alis ng terminal, napansin niyang ibang daan ang tinatahak ng bus. Wala ng poste. Wala ng kalsadang may marka. Ang paligid ay puro puti, mistulang ulap na hindi natutunaw. Tahimik. Walang ingay. Kahit ang makina ng bus, hindi na maririnig. Tanging tibok ng kanyang puso ang naroon. Hanggang sa isang hintuan, huminto ang bus. Bumukas ang pinto. At isa-isa, pumasok ang mga mukha ng nakaraan. Si Noel, ang batang unang iniligtas niya. Ang buntis na pasahero mula sa sitio Panangitan. Ang lola na may manok ngayon ay may ngiti sa labi. Isang sundalo, isang estudyante, isang allen na dating nasaniban. Lahat sila ngayon ay tahimik at payapa. Tumingin kay Letty at isa-isang umupo. Paglingon niya sa likod, nandoon ang kanyang ina't ama, parehong namatay sa aswang noong siya ay bata pa. Ngayon, masaya na silang magkasama. Lumapit ang kanyang ina, hinawakan ang kanyang kamay. Anak, salamat. Sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng binuhos mong lakas. Ngayon ikaw naman ang pahinga. Hindi na niya napigilan ang luha. Matagal siyang hindi umiyak.
Laging alerto. Laging handa. Pero sa gabing iyon, hinayaan na niyang bumagsak ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Pag-alis sa mundong gabi huminto ang bus sa isang huling terminal, isang ilaw na parang sumasayaw sa ere. Walang pader. Walang bubong. Tanging sinag ng araw na hindi mainit at simoy ng hangin na parang tinig ng dasal. Isa-isang bumaba ang mga pasahero, bitbit ang ngiti, ang kalayaan, ang katahimikan. Pagbaba ng kanyang ama't ina, tumingin ang kanyang ama sa kanya at nagtanong, "Letty, hindi mo ba kami sasamahan?" Tumingin siya sa paligid. Sa kanyang bag, sa kutsilyo, sa mga mutyang hawak niya. At sa wakas, ibinaba niya ang lahat. Tapos na ang biyahe. Bumaba siya. Tahimik. Wala nang tunog ng makina. Wala nang lamig ng gabi. Tanging liwanag ng panibagong mundo ang kanyang niyakap. Pagpasa ng panata samantala, sa mundong ibabaw, sa parehong terminal kung saan laging umaalis si Letty, may isang bagong konduktora ang naghihintay. Isang dalagang may maamong mukha, may hawak na maliit na bote ng langis, at may selyong baybayin sa ilalim ng damit. Nilapitan siya ng supervisor, "Bagong ruta ka. Linya mo ang Kalinog, Samar." Alam mo na siguro ang kwento ni Letty Gumbao. Tumango ang dalaga. Hindi lang kwento. Panata. At sa pagbukas ng pinto ng bagong bus, sa unang pag-apak niya sa hagdanan, isang mahinang boses ang narinig mula sa likod ng hangin, "Bantayan mo ang gabi." La 57.